Kaya, okay? Magiging okay din siya. Nang makabihis si Carlo ay saktong hindi umalis si Gina kaya nagpaalam ang binata na papasok na siya ng opisina pero giniit naman ng kanyang mama na wag itong umalis na sinabi naman ni Carlo na kailangan niyang pumunta ng office pero pinaalalahanan siya ng mama niya na wag muna siyang magbida-bida na umalma naman ang binata kaya sinabi ni Gina na may kidnapang nangyayari sa mga kapatid niya na naunang kinidnap si Caroline pero nakatakas siya at sunod naman si Irene kaya kinabahan si Carlo at sinabihan ng mama niya na kailangan nilang puntahan pero hindi pumayag si Gina dahil nakakatakot lumabas sa mga sandaling yun na kailangan lang nilang manatili sa bahay nila at antayin kung anong balita ni Wilson. Agad namang sinabi ng binata na paano kung mapapahamak ang papa niya pero pinasigurado naman ni Gina na hindi mangyayari ang bagay na yun dahil may mga kasama silang pulis pero kapag sakaling mamatay man si Wilson ay na-finalize na ang family constitution na alam niyang isa sa kanila ay pwedeng maging chairman ng Golden Lotus kabilang na si Carlo kaya mas safe sa binata kung manatili muna sila sa kanilang bahay. Ang habol ni Gina ay ang posisyon ng chairman sa GLC kaya ginagawa nila ang lahat upang makumbinsi si Wilson na karapat-dapat si Carlo na pamunuan ang kanilang kumpanya. Napagtanto naman ni Carlo na baka connected ang pag-hack sa GLC Bank sa kidnapang nangyayari na natauhan naman si Gina na posible ang sinasabi ng anak niya at may point si Carlo. Habang agad-agad namang pinuntahan nila Wilson at Cindy kasama ang mga pulis ang location na pinorward ni Caroline sa kanila na umiiyak si Cindy habang nasa daan sila sabay giniit na hindi niya kakayanin kung may mawawala sa mga anak nila sabay tinanong niya kay Wilson kung paano sila nagkaganon kaya hinawakan naman ni Wilson ang mga kamay niya sabay sinabing gagawin niya ang lahat para masolusyonan ang mga hinaharap nila. Habang todo ang pagmamakaawa na Irene kay Mang Balong maging kay Felix na ibibigay niya lahat ng gusto nila, maging ang pera ay kaya niyang ibigay dahil mayaman sila pero sinigawan lang siya ni Mang Balong at sinabing hindi pera ang habol nila. Sabay sinabihan pa niya si Irene na anong kinakatakot niya dahil siya ang pinakamatapang sa kanilang magkakapatid na siya ang black sheep na para saan ang pagre-rebelde niya. Umiiyak si Irene at sinabing si Caroline ang kinidnap nila na siya na lang ang patayin nila at hindi siya dahil wala naman siyang kasalanan sa kanila. Giniit naman ni Felix na back up siya dahil mailap si Caroline na baka sakaling kapag nawala si Irene ay makukuha niya yung atensyon na hinahanap niya na makukuha na lang niya sa lamay niya kaya hindi na niya ito mararamdaman pa. Wala nang awang natira sa puso ni Mang Balong dahil sa sakit na dinanas niya sa pagkamatay ng asawa niya na hindi nabigyan ng hustisya. Ang alam nila Wilson at Cindy ay tapos na ang lahat ng nakalipas pero ang sama ng loob na nararamdaman ni Mang Balong ang magtutulak sa kanya upang maghiganti at upang gumawa ng krimen dahil wala nang saysay ang buhay niya simula namatay ang mahal niyang asawa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.